Hi, so ngayong araw, break na muna tayo sa mga playtime at magkakaroon muna tayo ng reading session. Ngayon ay babasahin natin ang isang libro na pinamagatang Isang Kaibigan ni Inday Sara Duterte. Siya'y sagana sa pagkain at kaibigan, at ang kanyang tahanan ay laging bukas para sa masasayang salo-salo kasama sila uwak, tikling, kalapate, loro at marami pang ibang ibon. Ngunit dumating ang isang bagyong walang awa na sumira sa kanyang pugad at lahat ng mayroon si Quago. Walang natira kundi ang kalungkutan at kagutuman at tila ba ang mga kaibigang minsan ay kasama sa saya ay naglaho na parang hula. Sa kanyang pag-iisa, nabagbag ang kanyang damdamin sa kanyang sinabi. Wagbag. Ang lalim. Isang araw, habang siya'y namumukmok sa ilalim ng kalbong puno. Kalbo yung grabe naman siya. Isang pamilyar na anino ang lumapit. Si Loro, na may pakpak na kumikinang sa patak ng ulan, ay dumapo sa tabi ni Quago. Quago, kaibigan, malumanay na sabi ni Loro. Ang bagyo ay panandalian lang. Nandito ako upang tumulong na muling itayo ang iyong pugad. Habang inaayos natin ang iyong tahanan, bakit hindi ka muna sa akin tumulog? Magkasama nating hihintayin ang muling pagyabong ng iyong mahal na puno ng mangga. Mango. Napaluha si Quago. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat. Lord, aniya, ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 kaibigan sa panahon ng kasiyahan. At sa gitna ng kahirapan, 2 ibon ang magkasamang nagtulungan, hindi lamang para muling itaguyod ang isang pugad, kundi para patunayan na sa oras ng pangangailangan, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. At dyan na po nagtatapos ang ating storyang pinamagatang Isang Kaibigan by Inday Sara Duterte. At nanggaling itong copy natin sa Philippine Star. Ano pa masasabi ko dito? Well, very demure, very cutesy, very mindful, and very colorful. Yun lamang.